Magandang araw mga boss, isang linggo pa lang nabibili ni customer itong sasakyan niya. Siyempre, wala naman magtitinda ng hindi good. At ang sabi nga nung nagbenta, good na good daw itong sasakyan at walang problema. Pinawasig mo na to, no? Ito nga, chinecheck ko itong ibabaw ng makina, pati itong mga gilid niya, wala naman akong nakitang tagas ng langis. Kaya nagtanong ako kay customer. Wala naman siya lumabas na tagas eh. Nagbabawas ba ng langis? Konti po, kaya kanina pagsilip ko kanina umaga, may tulong na naman siya. Yun lang, may tagas daw ito ng langis, kaya hinugot ko itong dipstick. Tama lang naman baka sobrang langis mo. Kailan to na-change sa oil? Hindi pa, na-change sir kasi kakabili ko lang last week. Kakabili mo lang? At dahil nga sa merong tagas ng langis dito sa ilalim ng sasakyan ni customer, iilalim ako dyan mga boss para makita ko kung saan ang gagaling. Tagas dito ah. Sa taas galing oh. Sa oil seal to. Tumutuloy lang. Yan kasi yung naging diagnose ko mga boss na yung tagas ng langis dito sa makina, tumutuloy lang dito sa oil pan. Malamang to yung tagas dito. Tumatawid lang to sa sa oil pan eh. Hindi talaga dun sa eh. Hindi talaga sa oil pan galing eh. Parang galing sa oil seal eh. Nagpalit na daw ito ng timing belt? Bago po sir kasi yung lumang timing pinaano sa akin. Nako po. Pinadala sa'yo? Pinalitan kaya ng oil seal? Tawagan mo kung pinapalitan ng oil seal yan sa crankshaft. May tagas na langis eh. Tawagan mo muna binilan mo. Baka sakali sabihin niya. Kaya ako pinatawagan mga boss para kahit paano magkaroon ako ng idea sa gagawin ko. Lakas pa ng niya sir lakas pa ng sabi niya, ilong ride natin pag tumirik sa'yo na yung pera, sabi niya pang gano'n. Natural. Mga katakot nga yung mga ganun. Pang-engganyo yun eh. Sumusugal siya. Alam niyo mga boss, yung mga ganong estilo na nagbebenta ng sasakyan, may problema ito sigurado. At para sigurado ako sa iyahatol ko dito sa sasakyan ni customer kung saan nga nanggagaling yung tagas ng langis dito sa makina, kakalasin ko itong timing belt cover niya para ma-check up ko na rin yung timing belt nito kung bago nga talaga. Sabi ko nga kay customer, dito muna ako magsisimula sa tagas ng langis. Kasi nga, ayun yung pinakamahalaga. Dapat hindi ito nagbabawas ng langis. Tanggalin ko na nga itong timing belt cover niya. Yun lang, nakita ko agad. Tagas eh. Ayun oh. Tagas oh. Ayun oh, tagas ng langis oh. Kapapalit lang ng timing belt, sabi mo? Ito ah. Tagas yung oil seal eh oh. Dito po nanggagaling siya. Diyan, may tagas dito oh. Basa eh oh. Hindi naman napalitan yung oil seal. Yung timing belt, hindi rin napalitan yung timing belt ito oh. Sinugalan ka lang nun. Susuli yung pera mo pag Isa pag may problema yung makina, ganun ang mga sinasabi nung Nagbebenta ng sasakyan, sumusugal yan sila. Gaya nga ng sinabi kay customer nitong nagtinda sa kanya na kapag tumirik daw itong sasakyan, sa kanya na daw ito. Ang nangyari, hindi naman tumirik itong sasakyan, naging okay naman siya. Kaya si customer, binili naman agad. Yun lang. Sige, start mo nga, tingnan natin. Sama pa ng alter. Patay mo nga makina. Nakita nyo mga boss, ganyan ang starting nitong sasakyan mula nung mabili niya. Kaya nakakaawa din ito si customer eh. At doon naman sa nagbenta, nako po, panalong panalo ka boss. Kaya ang ginawa ko nilang mga boss, inimbestigahan ko maigi si customer kung talaga bang napalitan ito ng timing belt. Kasi ayon kay customer, pinadala daw sa kanya yung pinagpalitan. Kaya gusto kong makita, sabi ko kay customer, na kung totoo man or hindi na napalitan itong timing belt. O baka naman napalitan nga ito, kaya lang matagal na. Ganun pa man mga boss, tulungan ko na lang si customer kung ano ang magagawa ko dito. Kaya papa-start ko ulit itong makina niya. Sama. I-check ko itong makina niya, tanggalin ko itong engine cap. Hindi lang, kahit pa paano nakabawi-bawi ka sa makina. Okay naman. Nasabi kong okay itong makina dahil nga sa wala namang talsik ng langis at isa pa, walang usok na lumalabas. Hugutin ko itong dipstick. Maging dito sa dipstick niya nung hinugot ko, walang lumalabas naman na usok, pati talsik ng langis, wala rin.
I-check ko naman itong radiator niya mga boss. Hindi ba nag-overheat to? Yan yung makaros yan. Ano siya eh. Ha? Hindi siya Yun lang mga boss, meron na naman siyang nasabing problema. Nag-iinit naman daw itong makina niya. Ano ba yan? Sa pag-revolution na ginagawa ko mga boss, may napansin ako, parang parado itong radiator niya habang nire-repair. Patay mo nga makina. Pa-switch off ko itong makina mga boss para malaman ko kung may problema dito sa head gasket. Start! Start! Naku po. Patay! Start ma! So far, wala namang pagtasik ng tubig dito sa radiator pag in-start itong makina. Dapat yan mga boss, habang nire-revolution ko dyan, yung tubig dito sa radiator, bumababa yan eh. Hinihigop yan pababa eh, kung sabihin. Pero ito napapansin ko parang bumubulbak siya eh. Yung pakiramdam ko ba barado itong radiator niya. Naku po, pag ganyan, gastos ito. Hindi ka nagpasama sa mekaniko nung binili mo to? Parang kasi yun sir, parang yung nirarush niya kasi uwi daw sila ng probinsya. Ako sinabi, naku po. Yung mga ganong estilo, talagang nadali ito si customer. Okay naman yung ano sir, yung rocket pump. Okay naman. Tanong ko sa'yo, pag matagal na siyang tumatakbo, di ba nag-overheat? Hindi naman sir, pero tumataas na yung temperature na kalahati. O, di tumataas nga yun pag matagal na. Lumalagpas ng kalahati, hindi. Kalahati po lagpas. Lagpas ng kalahati? O, nag-overheat nga yun. Baya lang natin muna siya kumaandar. Kahit mga 10 minutes. Ha? Yun nga mga boss, kakatanong ko dito kay customer kung ano ba yung itsura ng belt na pinalitan. At sa nakita ko mga boss, pambelt lang naman pala yung napalitan, hindi naman pala yung timing belt. Sa bagay, wala namang alam talaga si customer. O, di wala naman sa kasalanan. Yung mga kwento mo naman kasi masyadong mabigot eh. Yung sinabi ko kasi, goods daw. Hindi. Kahit sino naman, sino ba magtitinda ng isda? Sasabihin yung, tinda kong isda, binasa. Wala naman magtitindang ganun. Yun nga lang mga boss, ang kiniklaim kasi ni customer, yung sinabi sa kanya nung nagbenta ng sasakyan na in good condition daw itong sasakyan or itong makina, wala daw problema. Kaya lang sa naging observation ko, unang-una, maingay yung makina, meron siyang ugong, pangalawa, nag-overheat, pangatlo, may tagas ng langis. Chinek ko nga itong buga ng clutch pan niya. So far okay naman, walang problema. Kaya lang, ang duda ko nga, itong radiator niya, parang barado. Pinaswitch off ko nga itong Okay makina naman para to, ma-check ko itong clutch pan niya. Okay naman siya mga boss. Pigil naman yung ikot niya. Kaya wala dyan ang problema. Okay naman Hindi pwedeng panggalingan yan ng pag-overheat. Kaya kayo mga boss, maging aral sa inyo yung pagbili ng sasakyan. Hanggat maaari, kung may budget kayo, magsama kayo ng mekaniko. Pa-start ko itong makina. Okay, Para start mo ma-check lang. ko yung temperature, pa-aircon ko yan. O sige, on mo yung aircon. Para makita natin. Grabe naman lakas ng minor nito pag naka-aircon, lakas ng minor. After 5 minutes na naka-start itong makina, pinipisil-pisil ko na itong upper radiator hose niya kung magkakaroon siya ng pressure. At ito na nga mga boss, nagkaroon na siya ng pressure. Tigas na. Tigas na oh. Ibig sabihin ito mga boss, maaaring mataas na yung temperature niya. Kaya puntahan ko yan mga boss para ma-check ko at makita nyo rin kung hanggang saan yung temperature niya. Ngayon na, tumaas na yung temperature oh. Yun, automatic. Pero lagpas na siya sa ano, kalahati. Yun yun sir eh. Kinapa ko sabi mo, yung taas nito, dito lang ito, hindi naman ako na-traffic. Patayin natin yung aircon. Ang bababa. Hindi ko yung problema mo ah. Di ba nag-lock to? Nag-switch off muna ako ng aircon para malaman ko kung nagkaroon ng pagbabago. Magpapalipas muna ako ng 10 minutes na naka-start itong makina na hindi siya naka-aircon. After ng 10 minutes mga boss, balik ulit ako dito sa loob ng sasakyan ni customer. Wala oh, ganun pa rin eh oh. Taas talaga yung ano niya. Mataas. Pag kumuha ito mga boss. Oh. Simulan ko na yung pag-check up dito sa mga parts mga boss kasi ayun ang naging usapan namin ni customer. Unang-una,
kulang pa siya sa budget dahil nga sa kagagaling niya nga lang sa gastos. At dahil nga sa pag nag-aircon kanina si customer, nakakarinig ako ng ugong, kaya unahin ko muna itong tensioner bearing niya. At least kung papalitan man itong bearing niya, mura lang yan. Sa pagtanggal naman itong tensioner pulley niya, mga boss, madali lang yan. Gumamit lang ako dyan ng combination wrench na number 12. After mo maluwagan yung nut dito sa likod ng adjuster, dito naman sa ibabaw, ilalarga mo na yung nut ng tensioner adjuster niya para itong belt niya lumuwag. Ayan mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na itong belt dito sa aircon. Dahil sa natanggal mo na yung belt dito sa aircon, yung nut naman dito sa likuran ng pulley, tanggalin mo. Ayan mga boss, number 12 lang naman yan. Kinamay ko na dahil maluwag na yan. Tapos pwede mo na ngayon tanggalin itong tensioner pulley niya. Nasa loob niyan yung bearing. Yan o. Ugong o. Ito yung maugong. Yan. Sana to. Yeah, pa-start mo yung makina. Para ma-check ko kung saan pa yung ibang ingay dito sa makina. Bawasan yung ugong. Tanggalin naman natin yung ano. Okay, patay. Tanggalin ko naman ngayon dito mga boss yung belt dito sa power steering motor niya. Meron din kasing bearing dyan mga boss na pwedeng panggalingan ng ingay. Kaya kakalsin ko yung belt. Gagamit lang naman ako dyan ng combination wrench na number 14 para maluwagan ko yung 3 bolt dito sa power steering pump niya. Tandaan nyo mga boss, hindi nyo kailangan tanggalin yung mga bolt dito sa power steering pump. Luluwagan nyo lang yun. At pag maluwag na, pwede mo na ngayon itulak itong power steering pump mo para yung belt lumuwag at matanggal mo itong belt. Ayan mga boss, nakita nyo diba? Tinatanggal ko na itong belt nya after ko maitulak itong power steering pump. Tapos, ilulusot nyo itong belt dito sa fan blade nyo. Iisa-isahin nyo siyang idaan dyan. Ayan mga boss, sa pinaka-blade nya. Ayan, ganun lang naman siya kadali. Hindi naman masyadong mahirap yun. At dahil sa natanggal ko na yung belt dito sa power steering pump niya, pinihit-pihit ko itong pulley niya. Wala naman akong naramdamang gaspang ng ikot niya or kalog. Kaya ibig sabihin, wala problema dito sa power steering pump ni customer. Kaya dito naman ako ngayon magtatanggal ng belt sa alternator. Niluwagan ko yung nut dyan mga boss. Tapos pwede ko na ngayon tanggalin itong dalawang belt dito sa alternator. Ayan mga boss, kung makikita nyo, tinatanggal ko na itong dalawang belt sa mga pulley niya. Tapos, ilulusot ko yan dito sa fan blade. Alam nyo mga boss, ganyan ako mag-troubleshooting. Kapag yung makina, meron siyang ingay. Iniisa-isa kong tanggalin itong mga belt. Tapos, pinapaandar ko yan para malaman ko kung saan nanggagaling yung ingay. At minsan, para sigurado, kinakapakapa ko pa yan mga boss. Pinapakiramdaman ko ng kamay ko, lalo na itong water pump niya, inuuga ko. So far, wala naman siyang kalog or gaspang pag iikot-ikot ko itong water pump niya. Kaya ang gagawin ko dyan, pa-start ko na itong makina. Pwede pa kasing panggalingan ng ingay yung mga bearing dito sa timing belt niya. Sa naging observation ko dito mga boss, kailangan ito palitan ng timing belt at yung mga bearing niya. Kailangan palitan na. Kaya lang, wala akong magagawa. Kulang na sa budget si customer. Kaya sabi niya sa akin na paghahandaan niya raw or pag-iipunan niya. Pero dito sa overheat mga boss, pwedeng matulungan ko siya dyan at magawan ko ng paraan na hindi na mag-overheat itong sasakyan niya. Meron pa kasi akong naging isa pang suspect mga boss, kaya abangan nyo sa part 2 kung paano ko yun nagawa. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!